Kaya mahalaga ang pananampalataya. At ang pananampalataya ay matatamo lamang natin sa pamamagitan ng pakikinig. Dumating man ang mga dilubyo, problema, trial, pagsubok sa buhay, ang sabi, hindi ka matutumba, nakatayo ka pa rin. Matibay pa rin ang iyong buhay. Dahil ikaw ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng salita ng Panginoon. Hirapan mo yun eh. Hindi naman yun basta-basta ang pera na napulot mo, na panalunan mo sa pusan. Kundi pinaghirapan mo yun eh. Dugot pawis. Dugot pawis, tama yun. Dugot pawis ang inilaan mo doon sa tahanan mo, sa province mo. And yet, masisira lang ng sa isang iglap. Diyan sa Pampanga, naku, ang daming napakagandang bahay. Ang gaganda. Meron diyan mga luxury subdivision. Ang gaganda ng bahay. Diyan kasi ang laging abroad eh. Pampanga. Pagdating ng lahar. Bible, ni bubong hindi mo makita. Nakita. No? Sila ng lahar. So, somehow, alam natin at ramdam natin, lalong-lalo na kayo. No? Lalong-lalo na kayo na narito sa Hong Kong at isa sa pangarap ninyo yan na magkaroon ng bahay someday, mapatapos ninyo yung mga anak, kapatid sa pag-aaral, ang susunod na project, bahay. Lahat yan, halos lahat. Sabihin natin, 99.99% ng mga OFW, ang pangarap talaga magkabahay. Kaya nag-abroad kasi walang bahay. Diba? Kasi kung may bahay na sa Pilipinas, hindi na mag-abroad eh. Pero kaya nag-abroad, kaya napilitang mag-abroad dahil walang bahay para magpagtapos sa mga anak at magkaroon ng bahay. At sabi ko nga, pag ang bahay na pinaghirapan natin ay nasira, nag-collapse, nawala, nasunog, or whatever disaster na nangyari, ramdam natin ang sakit. Sa Bible, ipinakita din ng Panginoon ang ganitong sitwasyon. Ito po ay nakasulat sa Matthew chapter 7. Sa Matthew chapter 7, verse 24 at yung mga sumunod na mga verses. Ipinakita dito. Gustong ipakita at iparamdam ng Panginoon sa atin ang bigat ng kalooban ng isang taong mawalan ng property. Tingnan natin, basahin natin. Sino magbabasa? Ako na. Sige. 24 at mga susunod. Okay. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. 25. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Yan. Verse 26. Ito naman yung contrast. Tuloy. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ganaganap ay matutulad sa isang taong na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Tuloy. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Yan.
So, dalawang klase ng tao ang tinukoy dito ng Panginoon. Isang matalinong tao at isang mangmang. Ang sabi ng Panginoon, yun daw pong nakikinig. Maganda yung makinig, no? Yung punta tayo rito, nakikinig. Kasi, mahalaga ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi sa pamamagitan ng pakikinig, ang sabi ng Bible, sa pamamagitan ng pakikinig, dito tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Because, ang sabi rin ng Bible, imposible na maganap natin ang kalooban ng Panginoon. It is impossible to please God without faith. Pag walang pananampalataya, hindi natin mabibigyan ng kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya mahalaga ang pananampalataya. At ang pananampalataya ay matatamo lamang natin sa pamamagitan ng pakikinig. Makikinig. Hindi sinabi yung pag nakita. No? Hindi sinabi makita. Kasi kung makita, ibigay ko sa yung Bible, huwag ka nang umattend, basahin mo lang yung Bible. Di ba? Pero ang Bible, hindi sinabing ganun eh. Hindi yung sinabi, ito yung Bible, basahin mo para magkaroon ka ng pananampalataya. Hindi. Ang sabi ng Bible, hindi sa mata eh. Sa pakikinig. Sa pakikinig, nagsisimula ang pananampalataya. By hearing, comes from hearing is faith. So, nagkakaroon So, mahalaga sa Panginoon na tayo daw po ay makinig ng kanyang salita. Diba? Para tayo magkaroon ng pananampalataya, makikinig. So, yun ang unang level. Tama, di ba? Ngayon, pag ikaw ay nakikinig na ng salita ng Panginoon, magle-level up ka na. Di ba? The next step ng pakikinig, ang sabi ng Panginoon dito. Ano sabi sa verse 24? Tulad sa ang isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa Bago yun. Bago yung sinabi na yun ng Panginoon. Bago yun. Kaya ang bawat dumirinig ng aking mga salita ay ginaganap. At? Natutulad sa isang taong matalino na itinayo ang Hindi. Bago yun. Nakikinig at? Ginaganap. Yun, may kasunod. Yeah? yung ginaganap nangyayari. Oo. So, Ginaganap. bilang mga bagong mananampalataya ng Panginoon, bagong mga estudyante, bagong mga disipulo ng Panginoon, the first level ay yung makinig. At yung pagpunta natin dito sa Bible study ay isang way upang lumago tayo sa ating pananampalataya. Nadadagdagan ang ating pananampalataya, tumitibay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Bible study. Pakikinig ng salita ng Panginoon. Now, habang tumatagal ka na sa pakikinig ng salita ng Panginoon, magli-level up ka na. Parang baby, di ba? Baby. 1 year old, 2 years old, 3 years old, di ba? Nagsimula sa pag-inom ng gatas, no? Hanggang sa habang lumalaki, habang sa kumain ng kanin. mag-solid food na. Di ba? Ang salita ng Diyos kasi. May nagle-level up, di ba? Sa mga anak ng Panginoon. Yan. Mahalaga yung tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Yan. Ngayon, magle-level up tayo. Next level. Habang lumalago tayo sa Panginoon, ano ang next level? Matatapos ba tayo doon sa makikinig lang? Ikaw na yung nagtuturo. Ay, di ba? Ginaganap. Ano ibig sabihin ng anong ibig sabihin nun? Sige. Sabi nga gumagawa. Pwede 'yon. Darating din sa punto na gano'n na someday ikaw na kayo na magtuturo. Someday. Pero hindi pa pala. hindi pa. Pero dito sa ating pinag-aaralan, dito sa ating binasa, ano ang next level ng pakikinig? Yung ma-share mo din sa ibang tao. May share? Anong sinabi? Specific. Sinabi niyan. Anong gagawin? Ginaganap. Ginaganap. Ibig sabihin, Another term ng ginaganap. ng ginaganap, ginagawa mo yung narinig mo. Ina-apply Ina-apply mo sa sarili mo. Yun ang word. Yun ang eksaktong word. Ina-apply mo na sa sarili mo yung iyong napapakinggan. Sa mga nakalipas na araw, na linggo, mga buwan,
taon na tayo dito, di ba? Diba? 2-3 taon na tayo dito eh. Di ba? Nakikinig kayo. Ano ang mga salita ng Panginoon na inyong napakinggan? Na gusto ninyong ilapat, i-apply sa inyo? Ano? Isa-isa tayo. Sige. Love my enemy. Love my enemy ba? Mahirap yun. Hirap nga, pero gagawin ko Mahirap talaga. yun. Katawagan yung Isa yan sa mga radical na katuruan ng Panginoon. Mahirap yun. Mahirap yung love your enemy. Pero, ang kagandahan nun, pag nakita mong mahirap yun, wala kang ibang tatakbuhan kundi ang Panginoon. Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko kayang gawin ito. Tulungan mo ko. Di ba? So, babalik ka pa rin sa Panginoon. Kasi, on our own strength, sa ating sariling lakas, Mahirap kasi kaaway. kaaway mo. Mahirap yun. Pero Mahirap. sabihin, binatawad ko na. Kaya nga, Ayoko makita. pag sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo yung mga umuusik, umuinsulto sa'yo, yung mga nanlalait sa'yo, yung mga nanlilibak sa'yo, yung mga naninira sa'yo. Ang sabi ng Panginoon, huwag mo silang murahin. Huwag mo silang, pag minura ka nila, huwag mo silang murahin pabalik. Ang sabi ng Panginoon, ipanalangin mo sila. Pagdasal mo sila na maliwanagan ang isip nila. Kaya ang sabi ng Panginoon, di ba? In-apply ng Panginoon yun eh. Tinuro niya yun, in-apply niya sa sarili niya. Sabi ng Panginoon sa mga sumusuntok, dumudura sa kanya. Pag binato ka ng bato, Di mo na ay tinapay. tinapay. Awag yung marikina. Pag binato ko, ano yun? Matigas yun eh. Pandisal. May tinapay na so, yung putok. Pag binato ka ng tinapay, baluhin mo ng putok. Tinapay din yun. Matigas yung Pero matigas yung parang bato. Hindi, ang punto rito ng Panginoon is that when you find yourself, makita mo yung sarili mo, na gusto mong sundin ang salita ng Panginoon. Pero nakikita mo, hindi mo kaya. Mahirap. So, saan ka babalik? Sa Panginoon. Sabihin mo, balik ka, Lord, yung utos mo, ang hirap pala. Ano bang gagawin ko, Lord? Ang hirap. O, di, tutulungan ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng strength, ng lakas. So, ang lagi nating balik sa Panginoon. Yeah. Maraming utos ang Panginoon at karamihan sa utos ng Panginoon, babalik ka talaga sa Kanya. Kasi hindi kayang gawin. No? Hindi kayang gawin ng normal na tao. Kaya, babalik ka sa Panginoon at huhingi tayo ng tulong. Lord, tulungan mo po ako. Na itong utos mo, gusto kong i-apply itong salita mo. Pero ang nahihirapan po ako, tulungan mo po ako. Help me. Sino pa? Ano pa yung mga salitang narinig natin noon na gusto nating i-apply sa ating buhay? Yung laging Magpakumbaba. Magtanim ng galit. Huwag magtanim ng galit. Yung mga salita ng Panginoon yun, na ang sabi ng Panginoon dito sa atin, yung mga salitang yun napakinggan natin. At clear sa atin ang ibig sabihin nun. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nakapakinig, narinig yung salita niya, at ginawa niya yung kanyang napakinggan, ay itinuring sa isang taong matalino. Saan anong ginamit na analogy ng Panginoon? Bahay, di ba? Isa raw daw pong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kung titingnan natin, itong kwento na ito ng Panginoon is relevant sa kanila. Yung sa audience ng Panginoon. Seemingly, itong kwento na ito, kwento niya ito sa mga taong nakatira sa malapit sa, kasi sa Israel, merong tinatawag doon na Sea of Galilee. Sea of Galilee. O sa ibang salita, Galilea, yung dagat ng Galilea. Or sa ibang Bible, ang tawag ay hindi naman sea. Ang tawag ay lake. Kasi ito'y nasa gitna ng Israel. Nasa gitna siya ng Israel. At ang ministry ng Panginoon at yung mga tagapakinig ng Panginoon, nakatira sila doon. Kasi ang ministry ng Panginoon nakasentro dyan sa Galilee.
No? Ang Sea of Galilee ay, kung ating makita, ninyo yung ang Panginoon ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Naglakad siya sa ibabaw ng tubig. No? Alam niyo yung instance na yun? Yung mga disipulo niya, Grabe yan. nandun sila sa Sea of Galilee o sa Lake of Tiberias. Ang tawag, dalawang pangalan nun eh. Either Sea of Galilee or Lake of Tiberias. Yung mga audience sa Panginoon, yung nakikinig, alam nila yon, alam nila, taga-roon sila eh. At alam din nila na kapag ka may bagyo, umabot doon, may umabot na bagyo doon, o inabutan ka ng bagyo doon sa Lake of Tiberias or Sea of Galilee, talagang malakas. Naalala niyo yung mga disipulo? Kala nila mamamatay na sila. Ano sila sa barko? Barko. Hindi naman bangka yun eh. Sabi bangka eh. Hindi naman pwede maglaman ng 12 tao yung bangka lang, no? Ito'y barko. Hindi naman sobrang malaking barko na parang Titanic, kundi barko na sapat na maglaman ng 12 tao plus yung mga huli nilang isda. So definitely hindi ito maliit na bangka. Malaking bangka. Malaking bangka na kayang maglaman ng 12 tao plus mga huling isda. So malaki-laki itong bangka na ito. And yet, nung tinamaan ito ng bagyo, kala ng mga disipulo mamamatay na sila eh. Natatakot sila, no? Natakot sila. So ginising nila ang Panginoon. Dalawang instance 'yon. Isa yung natutulog ang Panginoon, ginising nila ang Panginoon. Isa rin yung hindi nila kasama ang Panginoon. Sila lang, yung pinatawid sila ng Panginoon from this side of the lake going to the other side of the lake. Tatawid lang sila. Ang problema, hindi ito ang lawak nito, hindi lang yung para kang tumawid ng Chimsacho to Central. Hindi lang ganun kalawak 'yun. Ano 'yun, medyo malayo-layo. Parang Batangas to Marinduque ata, parang gano'n, no? Marinduque o tama ba 'yun? Marinduque to Batangas, parang gano'n, no? Malayo-layo rin. At diyan pagka inabot ka ng ano diyan, may mga lumulubog din na ano diyan, di ba? Na mga ferry. Kasi pagka may bagyo, di ba? Tinatamaan ng bagyo. Ang hangin ay matindi diyan. At nung kwento ito ng Panginoon, alam ng mga tao, nung sinabi ng Panginoon na the rain came down and the flood came up. Di ba? Yan ang sabi ng Panginoon. Alam ng mga tao, ramdam ng mga tao, at they are first-hand knowledgeable of this situation. Kasi ang bagyo dito sa Sea of Galilee, pag tumama ang bagyo dito, alam nila matindi. No? Talagang malakas. At so, imagine niyo yung mga tao, medyo na nakaka-relate sila, di ba? Ganoon naman tayo. Pag nakaka-relate tayo sa kwento, alam natin ang sitwasyon. So, ganoon din ang Panginoon. Kaya ang Panginoon, ginamit niya ito as a parable or as an analogy. Ginamit niyang example sa kanyang kwento. Dahil alam ng mga tao na nakikinig sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng bagyo doon sa Sea of Galilee. Talagang pag tinamaan ka, nandun ka sa gitna ng pumalaot ka doon sa Sea of Galilee at nagkaroon ng bagyo, basta pagdating doon, inabot ka ng bagyo, malamang tepo ka. No? So ang kinukwento rito ng Panginoon na yun daw isang bahay na itinayo medyo malayo sa sa Sea of Galilee, Lake Tiberias, itinayo mo sa matigas na kaysa doon, itinayo mo yung bahay mo malapit sa lake, sa Lake of Tiberias. Kasi mas conveniente pag doon ka nagtayo eh. Di ba? Pagkatapos mo manghuli ng isda, malapit ka na sa bahay mo. Ang problema, ang lupa doon sa gilid ng Lake of Tiberias or Sea of Galilee, malambot. Pag nabasa. Oo, malambot. Medyo lalayo ka o medyo aangat ka ng mag-effort ka talaga na umakyat ng konting taas, doon ka magtatayo ng bahay, no? Yun ang kinento ng Panginoon sa kanila. Ang tao daw po na nakakapakinig ng kanyang salita at nag-a-apply ng mga salitang napakinggan niya. Bali mo yung kaaway, be humble, huwag
pagtatanim ng sama ng loob, pagpatawad. Yung mga salitang yan, pag narinig natin yan at inilapat natin sa ating buhay, ang sabi ng Panginoon, ang taong ganyan ay parang isang taong nagtayo ng bahay doon sa matigas na bato at elevated. Elevated. Mahirap kasi magtayo ng bahay pag elevated eh. Lalo noon, wala pang traktora noon, no? Either buhatin mo or gagamitan mo ng hayop or bubuhatin mo yung materyales para umakyat sa bundok. Bayanihan. Oo, at doon mo itatayo yung bahay. Mahirap. Tulad ng pagsunod sa salita ng Panginoon, mahirap. Pero, ang sabi ng Panginoon, pag dumating ang bagyo, ano kaya yung bagyo natin tukoy dito? Bagyo at baha, kalamidad sa buhay. Problema. Yan, problema. Ano ba? Pagsubok. Ano ba? Ano yung mga klase ng mga problema at pagsubok? Problema, dilubyo, o ano? Yung mga losses, yung mga rayas. May masabi lang. Diba? Ang tinutukoy dito, dumating man daw po ang mga ganitong disaster sa buhay, Nakahanda. matatag ka. Hindi ka matitinag. Hindi ka matitinag. Magbibigti. Hindi na Hindi ka magbibigti. solusyon. Hindi ka magbubukas ng hindi bumubukas ng bintana at tatalon sa ano. No? Hindi ka magbibisyo. Hindi ka Diba? Oo. Yung iba pagka nagka-problema, nag-iinom. Pag iba nagka-problema, nag-a-addict, no? Iba pagka nagpo-problema, nagre-rebelde. No? Parang gano'n, no? Yung iba pagka nagkakaroon ng problema, nagwawala. Yung iba pagka nagka-problema, parang galit na sa mundo, no? Parang gano'n, no? Nagagalit sa Diyos. Nagagalit sa Diyos. Ganun daw ang buhay niya. Oo. Sinisisi ang Diyos. Marami akong narinig. Kasi nga, ang sabi ng Bible, Kulang pagka sa raw po nakakapakinig tayo sa salita at inilalapat natin sa sarili natin, para daw puro tayong taong nagtayo ng bahay sa matibay na pundasyon. Dumating man ang mga dilubyo, problema, trial, pagsubok sa buhay, ang sabi, Hindi matutumba. hindi ka matutumba, nakatayo ka pa rin. Matibay pa rin ang iyong buhay. Dahil ikaw ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng salita ng Panginoon. Amen. Ano, sabihin yan, ba't si ang daming problems, pero parang ano lang. Simple lang. Wala lang. Wala, lagi na daw sa tawa-tawa. Tawanan mo ang iyong problema. Ayaman problema, amang problema. Ayan, ang problema daw natin sa isang araw ay sapat lang sa isang araw. Yung problema mo bukas mo na problemahin. Huwag na yun. Huwag na yun. Para Kasi, hindi marami. kasi Isa-isahin lang. isa-isa. One by one. Yung iba kasi dinidibdib eh. Oo. Hindi Ang nakakatulong. ibig sabihin, yung Lista. problema mo ngayong araw na ito, sabi ng Panginoon, yun lang muna ang i-deal mo. Kung may problema kang nakikita, bukas na yun. Bukas ka na. No? Sabihin mo sa problema, bukas ka na. May oras ka rin, bukas ka rin. Pumila ka muna. Para ka bukas. Yeah, kumuha ka ng ticket, pumila ka. Pero ito muna ang problema ko ngayong araw na to. Yun ang sabi ng Panginoon eh. No, wag mo muna problemahin yung problema bukas. Ang i-deal mo muna yung problema mo ngayon. Maghanap ng solusyon. Yan. So, ang sabi ng Panginoon, pagka daw po tayo ay sinusunod natin o ginagawa natin ang mga salita ng Panginoon na ating napakinggan, para daw po tayo taong matibay na pagdating ng dilubyo sa buhay. Marami yan. Hindi matatakot. Hindi tayo matatakot at hindi tayo matitinag. Yan. Ano mo titinan? Hindi ka magigiba. Hindi ka magigiba. Sabi ng Biblia, yung bahay hindi magigiba. Diba? Hindi ka magigiba. Kala ko, hindi ko alam yung lalim yun. Malalim nga. Yan din eh. Ngayon, ang contrast naman nun ay yun daw pong taong nakapakinig. Diba? Hindi sinunod. Pero hindi niya sinunod, hindi niya in-apply sa sarili niya. Meron nga mga tao, sabi ng mga tao, nabasa ko na yung Bible, cover to cover eh. Nabasa ko na eh. O, diba?
Pero walang pagbabago sa kanyang buhay. Kasi sabi ng Panginoon, ang mahalaga, narinig mo, o nabasa mo, narinig mo, pero in-apply mo. Nag-level up ka. Hindi ka nandun lang sa mababang level ng pagbabasa at pakikinig. Magle-level up ka. I-apply mo sa iyong buhay. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang example, Nakikinig, pero lumalakas din. oh, yun, parang ganon. Oh. Kaya sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, yung mga tao daw na ganyan, na nakikinig sa aking salita, pero hindi nila nilalapan sa kanilang buhay, ay isang taong, sad to say, mangmang. Ayun. Sabi ng mangmang, ay Matalino. hindi matalino. Ibig sabihin, yung isang taong, Pasaway. hindi, Bobo. kasama na rito yung tamad. Ay, Tamad na ayaw mag-isip, tamad mag-isip, tamad gumawa. Kumilos. Kumilos. Yon. So, kasi sinabi dito ng Panginoon, itong tao raw na ito, kinumpara niya doon sa taong nagtayo ng bahay, doon sa gilid ng Lake of Tiberias. Eh pagka inabot ka ng malakas na bagyo doon, nasa tabing dagat ka, eh tabing dagat ano yun eh? Soft. Ano yun eh? Malambot. Manlasta. Oh, di ba? So, tamad. Gusto pagkatapos mangisda, andyan na agad ang bahay niya. Di ba? Ayaw na maglakad, ayaw na umakyat ng bundok. Ayaw magbitbit. Gusto niya, pag nagtayo siya ng bahay, doon lang, malapit lang doon sa seashore. Pagkatapos niya magtrabaho, bahay, malapit lang. Eh, may problema doon eh. Sabi ng Panginoon, pag gano'n ang ginawa mo, pag inabot ka, alam ninyo kung ano ang bagyo dito sa Sea of Galilee. You know, pag inabot kayo ng bagyo dito, hindi lang ulan, may yung water level umaakyat pa. Tumataas. Oh. Eh pagka yung bahay mo, dahil sa iyong katamaran, diyan ka lang nagtayo ng bahay sa tabi ng Lake of Tiberias o Sea of Galilee. Dating ng bagyo, kasama na sa dagat ang bahay mo. Sa alon. Tangayin ng alon. Sample na ito na sinabi ng Panginoon, yun daw po tao, nakikinig, pero hindi niya ginagawa, ang kanyang napakinggan ay katulad ng taong kanilang. Nagtayo ng bahay, pero pag dumating ang ulan, dumating ang dilubyo sa buhay, sira, nagigiba. Ang kanyang solusyon, ang kanyang tanging solusyon sa kanyang buhay ay bukas ang bintana. Sisirain niya na talaga yung buhay niya, no? Nagre-rebelde, kasi nga, hindi niya ginawa ang ano ng Panginoon. Hindi siya nag-level up. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon doon sa mga taong nasa harapan ng Panginoon. Sabi niya, tama yung ginagawa ninyo, makinig kayo. Pero, you have to level up. After you heard my words, you have to apply it yourself. Ngayon, when you find that my words ay mahirap inyong i-apply, come back to me. I'll help you. I'll help you. I'll help you. Cast all your cares upon Him. Yes. All He cares. So, balik kayo sa akin, tutulungan ko kayong sundin ang aking salita. Amen? Amen. Kaya nga ang Espiritu Santo ang siyang tagapagbigay sa atin ng lakas. Amen. Even in the times of trouble, no, we will be standing because tayo ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng salita ng Panginoon. Okay, let's pray. Manalangin po tayo. And I know that lahat tayo po ay merong kahilingan sa Panginoon. Alam po ng Panginoon ang mga kahilingan ninyo sa inyong puso. Ano man ang na-announce ng mga prayer tonight, ito na lang po ang aking babanggitin. Lord, babanggitin po namin ang hinihiling po namin para sa anak Mr. Margie. Tulungan mo po siya, Panginoon, lalong-lalo na kung magkaroon man ng pagkakataon na siya ay masuri ng mga doktor. And panalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo po siya ng panahon at pahintulutan mo po
na magkaroon ng pagkakataon na siya ay masuri ng mga doktor. Ito rin po ay iniutos mo, tulad din po ng pinagaling mo ng mga leprosy. Sinabi mo sa kanila na pasurit sila. Ganon din po ang aming pong kahilingan. Tulungan mo po ang anak ni Sister Margie na magkaroon siya ng pagkakataong masuri ng mga espesyalista, lalong-lalo na sa kanyang puso, sa kanyang brain. At tulungan mo ang mga doktor na ito na susuri sa kanya na makita nila ang tunay na kalagayan ng kanyang katawan at sa ganon ay malapatan ito ng tamang lunas. Ano man ang mga tamang gamot, tamang pagkain o tamang pamumuhay na dapat niyang gawin. Ituro mo po ito sa kanya upang sa ganon ay matanggal na itong mga hindi magagandang pangyayari sa kanyang buhay. Maging healthy ulit siya at someday makilala ka niya bilang kanyang Panginoon, lalong lumalim ang kanyang pagkakilala sa iyo. Ikaw ang kanyang Panginoon at tagapagligtas. And I pray sa aking mga kapatid na narito, sa aming mga salitang napakinggan, Panginoon, huwag mo pong hayaan na ito po ay mapawalang bisa, ang iyong mga salita, mawalan ng kabuluhan sa aming harapan. Kundi, tulungan mo po kami na maanuman ang mga napakinggan na namin, mga salita mo, mga utos mo sa mga nakalipas. Tulungan mo po kami na mai-apply ito sa aming buhay. Tulad na napakinggan namin ngayong gabi, na nais po namin kami maging matalinong tagapagsunod na sumusunod, lalapat ng iyong mga salita. Akin din pong idinadalangin ang mga pangangailangan ng mga kapatid kong narito. Ingatan mo sila sa mga araw na darating, ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas, ang kanilang mga employers. I pray na pagpapalain mo po. Thank you so much, O Lord, for this night. Salamat sa gabing ito. Salamat, Panginoon, dahil once again, ipinaranas mo sa amin ang iyong pong presensya. We glorify you and we honor your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.